Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Lord, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own face and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hungry to behold. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Lord, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You. Lord, I want to know You more. Oh, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Oh my gosh. I remember that song. It was very like a famous song in I think late 1980s and early 1990s. Yeah, yung song na yan. Oh, I Want to Know You More by Steve Green. Kamusta na kayo dyan? Magandang umaga sa inyo, tanghali, hapon o gabi, si Brother Joe ulit.
I'm so blessed. Nakanta ko ulit tong song na to for how many years. I still remember the lyrics. Yung melody niya. So, matagal ko hindi nakanta to, pero thank God. Naramdaman ko yung Holy Spirit ng Diyos sa song na to. Every time listen sa song na to, lalo na nung mga, alam mo yung mga early years pa natin sa buhay, nung way back nasa Philippines ba ako, a lot of people like, kapag merong mga tinatawag rito crusades, di ba? Doon ako sa mga lugar. Ang bawa, nagpupunta kami ng ibang places, sa mga hidden areas ng suburbans, ng Metro Manila, tapos province. Tapos I'm playing the instrument, I'm playing bass guitar, yun. Tapos yung mga tao nagpe-praise and worship, and then may Jesus films pa na ipakikita, and then that's a kind of crusade. And then you're giving like free meal sa mga tao, sa mga bata din, especially. Namimiss ko yun na nung napunta ako rito sa US, ang unang inaasahan ko, sana may dumaan na nagdadala ng balot, yung mga ganun. Anyway, iba talaga ang buhay sa Pilipinas, you know. A lot of people like, after they retired sa US o sa Canada o sa ibang bansa sa Europe, they going back to the Philippines. That's what I'm thinking too. Kapag actually retired na ako talaga, I'm going back to my land, to my homeland. Kasi iba dyan pag tumanda yung mga tao, talagang yun ang lugar natin. Kaya no place like home talaga. Kaya yung mga OFW na nagpupunta sa ibang bansa, keep on saving money and then put up your small business sa Philippines, tapos yun, may bahay kayo. Iba yung nasa sarili tayong tahanan natin, lugar na yung magaang kalooban natin. Yun. Lalo nang magaang makakapagpuri tayo sa Panginoon kasi may freedom tayo sa Philippines. Meron tayong religious freedom. So we can praise and worship the Lord anytime, anywhere, kahit saan. So unlike sa ibang bansa, lalo na Middle East, di ba? Hindi natin magagawa basta-basta yung ganun. You have to pray only like ikaw lang mag-isa para walang makakaalam o minsan patago pa. Meron akong gustong i-share sa inyo. Ito ang First John chapter 3 verse 2 hanggang 3. Let me read to you the verse. So First John chapter 3 verse 2 hanggang 3. Babasahin ko na rin dito. Ang sabi ng verse 2, okay, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when we appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this hope in him purifies himself just as he pure. God bless his holy word. Kapag kayo ay halimbawa ay bibili ng isang bagay o produkto, anong unang-unang nasa isip natin? Di ba pag tayo pupunta sa, alam mo yung tindahan, kakatok lang tayo. Pabili nga ho, kakatok kayo. Pabili. Ano yon? Pabili nga ho ng Colgate, yung close-up. Di ba ganun ng mga bata pag inuutusan? Colgate ho. Anong Colgate? Yung close-up. Di ba Colgate brand name din yon, tapos yung close-up. So mga parehong toothpaste. Dapat toothpaste, di ba? So hindi natin nakasanayan sa Pilipinas na toothpaste. Aling Maria, pabili nga ng toothpaste, hindi. Aling Maria, pabili nga ng Colgate, yung close-up. So ganun din yon, di ba? Tapos anong pagkain nyo sa Frigidaire nyo? Yung Frigidaire kasi is brand name. Ang tawag talaga is refrigerator. So nakakasanayan natin na ganun. Ganun ang tawag sa isang bagay. Kasi ayun ang kahalagahan nun.
makididistinguish natin ng isang produkto, minsan nakikita natin sa shape, sa kulay, at saka sa logo. That's the most important para mabili mo yung tamang produkto. Titignan mo, di ba? Hindi nyo ba alam sa mga mananampalataya rin, magmula pa noong ma-convert ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostles, yung mga disciples, ay nandun na yung tinatawag na trademark sa atin. Tandaan nyo, kapag wala kayong trademarks na ito, are you sure you belong to the kingdom of God? Suriin nyo sarili nyo. Are you sure na kayo nga ay sa Panginoon? Laging may trademark. Laging, kung ang nangyari sa isang mananampalataya noon, ay ganun din tayo sa panahon ngayon, kung ano yung dinaanan nila. Same way, kasi we are walking, naglalakad lang tayo sa isang daan, which is leading to heaven. At yung daan na yun, sinabi ng Panginoon na maraming mga tutuya sa inyo, maraming mga magkakurse sa inyo, pero keep on walking. Yun yung the same road. Kaya nga there's only one way. There's only one way na dadaanan natin. Jesus said that, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Sinabi niya nung nangaral siya. So dito, yung mga alagad ay sinabihan ni John na, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. At kung anong kalalagayan natin ay hindi pa natin alam, kung anong itsura mo dun sa langit, ikaw, kung anong itsura mo dun kapatid, kaibigan, kung anong kalagayan natin. At tulad ng sinabi ng Panginoon si Kristo sa Bible, yung kausap niya yung mga Saduceo, na yung mga Saduceo hindi naniniwala sa tinatawag na resurrection and eternal life, o yung tinatawag na mga espiritu, ay sinabi ng mga Saduceo sa Panginoon, ang kinausap niya, they trying to trap the Lord. Panginoon, merong 8 magkakapatid. Yung 8 na yon, yung panganay nakapag-asawa ng isang babae, namatay ayon sa kautosan ni Moises, dapat ang magpapakasal ay yung pangalawang anak o yung pangalawang kapatid, namatay din hanggang sa pangatlo, puro namatay, di ba? Hanggang umabot sa 8 o 7 o 8. Siguro kung may idudugtong pa yung Saduceo, marami pang idadagdag. So, tinuhog lahat ng babae yung magkakapatid. Ayun ang tawag ron. Sa huli, namatay yung babae. So, resurrection, Panginoon, sabi, sa resurrection, sino sa 7 o sa 8 na yon, hindi ko lang matanda, pero pumasok na sa isip ko, hindi ko kasama yun sa aking pinaplano, pero pumasok sa isip ko, sino sa 8 na yon, let's say 8, ang magiging asawa ng babaeng namatay sa kalangitan. Sabi ng Panginoon, nagkakamali kayo. Error kayo sa pagbabasa nyo ng kasulatan. Sa resurrection, wala nang mag-aasawa pa at papag-asawahin o ikakasal o marriage, dahil magiging tulad na sila sa mga anghel sa langit. Walang marriage. Tandaan nyo, hindi ang pagdating natin sa langit, pag tayo nandun na resurrect na tayo, ay wala nang tinatawag na gender. Ito yung tunay, na wala nang gender. Lahat tayo ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Hindi na manganganak o hindi na mag-aasawa. Ayun ang rules, ayun ang ng Diyos, talagang sinauna pang command. Ito nga yung binayolate ng mga fallen angels. Iniwan nila yung katangian ng pagiging anghel nila at ginawang asawa yung mga women sa earth, yung mga anak ng tao. At naging mga evil spirit yung mga anak nila, naging mga demons. At yung mga fallen angels, nung mag-try silang bumalik sa langit, kasi binahana ng Diyos sa panahon ni Noah, at yung mga tubig na yun, pinatay yung mga taong makasalanan, at inilibing doon sa malaking hukay ng whirlpool na kung tawagin, kasama ng mga
mga giants, at nung yung mga fallen angels, yung 1/3 nung magtangka silang bumalik sa langit, ay hindi sila pinapasok ng Diyos. Sa halip, ang iba sa kanila ay hinuli at ikinulong at kinadinaan sa walang hanggang lalim ng kadiliman. So dito, ang sinasabi dito ng Biblia ay, sa ating mananampalataya, sa akin, sa iyo, at sa mga darating pa, di panganganak pa, meron tayong tinatawag na trademark na. At yung trademark na yon ay hindi na kahit kailan, ang tawag ron ay mababago pa. Kasi yun na yun, yung pagiging Christian natin, nandun na yung tinatawag na trademark. Parang produkto na sinabi ko. May logo, merong kulay, at may shape ng lalagyan, ayun ang trademark nila. Kaya nga meron akong kinausap na isang tao na mahilig siya mag-ano ng shampoo noon. Nagkabiruan lang kami. Sabi ko, mapili ka pala sa mga shampoo, kahit mga lalaki. Yung kasama ko sa military dati noon. Oh, dami mo shampoo Samantalang ako alam niyo yung safeguard na lang. Wala nang shampoo nung panahon namin nung papunta kami ng mga training, sa mga kampo, may dala ako. Sa kanya may mga shampoo. Biniro ko siya, sabi ko, alam mo, gusto mo ng shampoo? What shampoo? Mr. Clean shampoo. Bibilihin mo ba yan? Kung ang model kalbo, yung si Mr. Clean kalbo. Di ba walang bibiling ganun? Pampaganda ng buhok ang shampoo Sabi nga sa akin ng kasama, come on Joe. Matatanggal ka agad ang buhok mo doon, Mr. Clean shampoo. So ganun ang ibig ko sabihin, na ang trademark ng isang tao, I'm talking about ang mga mananampalataya, Christians, ang trademark nila ay ganito. Saan tayo makikilala? Saan tayo nakikilala? Number 1, magmula pa nung una na ipangaral ng Panginoon sa Kristo, ang mananampalataya, ang tawag sa kanila ay, nung una, ang tawag sa kanila, the way, kasi they're teaching about the way until now. And then, nung nasa Antioch na sila, kumalat na ang gospel doon, people are calling them Christians, Kristiyanos. Kasi from the Greek word, and then sa Roman word, sa Latin. Ano ang makikita sa pagiging Kristiyano natin? Na ina-uphold natin until now. Ito lang yung ilang bagay na importante. Number 1 is repentance, pagsisisi. We always telling people to repent, and we always nagre-repent tayo if we made mistakes. According to Acts chapter 3 verse 19, repent and be converted. That's the message ng mga Christians na trademark na sa atin. Repent, not only repent, and be converted. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng converted? To convert o conversion. Halimbawa yung sasakyan mo, ay meron kang tinatawag na 4-cylinder engines o 4-cylinder engine ang sasakyan mo. Gusto mo ma-convert to sa halimbawa gawin mong 200 or 300 horsepower para mabilis. Paano mako-convert sa ganun yun? Maraming gumagawa ng conversion para maging ganun, para maging mabilis. Unang-una, pinapalitan nila yung body ng mga magagaang. Inaalis nila yung mga bangko, yung ginagamit sa mga racetrack. Yung minsan, alimbawa, yung mga racetracks na yun, yung palaro na yun, yung racing, kinakailangan 4 cylinders lang. Lahat sila 4 cylinders. Kung 190 horsepower, yun lang.
Pero mapapabilis nila yung aalisin nila yung mabibilis na ay yung mga mabibigat na ano. Kaya kino-convert nila minsan yung body ano na lang, plastic na lang. Tapos nilalagyan nila ng spoiler, yung mga ganun. So pero yung horsepower dapat yun lang kasi matatanggal ka, madi-disqualified ka. So conversion, kino-convert para mapabilis. Para mapabilis nila. Kaya ilalagay nila pati yung mga taong driver tinitimbang yung timbang nila. Kasi importante yun. Yung weights mawala. So ganun ang ginagawa nila. Para ma-convert. Sa atin dito, repentance sa mga Christian, ang trademark natin is we're upholding and we preaching about repentance and conversion. Repentance and conversion. But kinakailangan yun, sinasabi nga ng Acts chapter 3 verse 19, sa verse 19 sa letter A, that your sin may be blotted out. Para yung mga kasalanan natin ay mabura. Blotted out hindi cover up. Blotted out. Alam niyo yung kasalanan, kapag yan kinover nyo lang, ang tawag nun like, kinoted nyo lang, parang sugar coated. Alam niyo yung sampalok, yung tamarind, sampalok. Di ba ang ginagawa natin sa Philippines noon, tinatanggal sa tapos pinapagulong sa asin. Binabudbura muna ng konting asin nga pala, tapos asukal. Kasi yung maalat-alat, tapos asukal, di ba? Kasi yung grandma ko, mahilig magbibili ng mga ganyan, yung ginaninegosyo, binebenta. Ako rin ang kumakain minsan. Nung nabubuhay pa siya. Yung mga sinigwela, yung mga ganyan. Yung buhay sa Philippines, kaya magandang alalahanin So, babalot ko yun, tapos sa pambalot ng yema, yung plastic. Talagang Dahil palibasa, bata pa kami noon, we don't care about yung hugas ng kamay. So, ganon Pero nabibili naman. Kaya, ayun ang problema nun Yung hygiene. Kasi mga bata pa kami noon, kaya hindi namin alam. Tapos bebenta mo sa school, yung yema, tapos yung mga sampalok na ganun. Bebenta mo ng, magkano ba yung uso pa, meron pang 10 centimos, 25 cents noon So isa yon na ginagawa ng mga tao ay kino-cover up lang, sugar-coated, yung kasamaan ay yung kasamaan nila ay tinatabunan lang ng kino-cover lang para mapalabas na sila ay banal at malinis na tao. Halimbawa makasalanan, tirador pala ng talamak pala sa pagbebenta ng drugs. Ngayon, kunyari Robin Hood siya, magbibigay sa mga mahirap, tapos pipicturean siya, dalagay sa alam mo, talagang politician yung mga korap ganon sila. But the Bible says, repentance dito, ay kailangan natin magsisi and be converted so that our sins may be blotted out, pabura. Ang kinakailangan mabura, yung cancer, matanggal, matapyas, mawala. And then so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Sa letter B naman ng verse 19. Parang yung refreshing daw, what is the refreshing? Kapahingaan sa Diyos, buhay na wala hanggan at hindi lang yon ang pagpuspos sa iyo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. According to Matthew chapter 11 verse 29, Jesus said to you and me, at sa mga ipapanganak pa, take my yoke upon you and learn from me. Because my yoke is easy, Jesus said, and you will find rest for your souls. Akala ko noon yung yoke ay yung yoke ng itlog. Anong yoke na to? Yoke ng itlog, di ba? Y-O-L-K. Yoke. Inaanap ko nga sa diksyon. Yoke yung sa nilalagay sa mga kalabaw, baka, para panghatak ng cart. Napapagod na nga ako, bakit lalagyan pa ako ng yoke? Yun ang unang ko nun Napagod na nga yung Kristiyano, lalagyan pa ng yoke. You know ang reason, yung yoke kasi ganito.
Yung yoke na nilalagay sa mga cow, sa mga buffalo, sa mga animals, they need a strong yoke made of heavy materials such as solid wood. Sometimes they use metal. Ang bigat nun. But Jesus said, my yoke is light. Magaang lang. Huwag tayo ma-intimidate. Oh, ang bigat yata ng yoke na yan. Ba't hindi ko kayang ilagay sa leeg ko yan o ano. That's only the symbol. Symbolika lang yon. Yung yoke ng Panginoon, yung iaatang sa'yo ng Panginoon, na burden, ay hindi ito tulad ng inaatang na burden sa mga animals ng mga tao para mahatak yung cart o anumang mabibigat. At hindi sinabi ng Panginoon na hatakin natin yung heavy loads. Jesus Christ said, take my yoke, not their yoke, not his yoke, but my yoke upon me, and learn from me. Burden ng Panginoon na tulad ng magsaliksik ng Word of God, manalangin sa Espiritu Santo, puspusin ka at ikaw ay tumulong sa mga mananampalataya. Ayun ang yoke ng Panginoon. And learn from me. Mag-aral kayo tungkol sa akin. Learn from me, Jesus said. Yung word niya ang magiging guiding principles natin sa buhay. What is repentance? Another na signifying repentance at mga elements nito, ang elements ng repentance ay meron tinatawag na renewing of mind. We should have renewed mind or change. Change the spirit of your mind. Renewed the spirit of your mind. Ayun ang sinasabi ni Ephesians chapter 4 verse 23. Ephesians 4:23. Ang repentance is you renew the spirit of your mind. Yung iniisip ng isip mo. Bago na yung iniisip mo. Ang repentance na sinasabi, oo, nagsisisi na ako. Pero sa isip niya, yung kasalanan pa rin niya na ginagawa. That's not repentance. The repentance is, you turn to the Lord, and then turn your back sa kasalanan. Tumalikod ka and follow the Lord. Put on the Lord's yoke and follow Him and learn from the Lord habang nandun ka na't sumusunod sa Kanya. Makikita natin dito si Apostle Paul, yung mga taga-Thessalonians, taga-Thessaloniki. Pinaliwanag niya na, believers, my brethren, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. Apostle Paul explained to them na this is the right decision you made. You change your mind and you turn to God from serving the idols. And then you believe and follow and worship the living and true God. Yun ang message ni Apostle Paul sa atin. So, as a believers of Christ, mano-notify lang tayo ng mga tao, we are branded as believers of Christ if we keep on doing this. Repentance. And telling repentance also to other people. That's how we are branded as believers of Christ. Ganun tayo. Makikita nyo rito sa Joel chapter 2 verse 12. The Bible says to Joel, the Lord God told us from the book of Joel,
God said, turn to me with all your heart. That is the nature of repentance. Turn to the Lord. Turn to the Lord with all our hearts. Hindi dahil sa sinabi ko, hindi dahil sa narinig nyo, kundi dahil sa Diyos na nagsasabi sa iyo, with all your heart, turn to me. Return to me. Second, na ito ay nasa atin na bilang mananampalataya, be baptized in the Lord. Na tayo mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, sa Panginoon. Galatians chapter 3 verse 27. Basahin natin sa Galatians chapter 3 verse 27. Sapagkat ang bautismo, ito ay originated lamang sa teaching ng Panginoon. Natatandaan nyo, sa Jordan River, binaptize siya ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, ako dapat ang baptismo ninyo, Panginoon. And then Jesus Christ said, hayaan mo mangyari ito sapagkat ito ang kinakailangan. This is the plan. So ang bautismo na binabanggit ng Panginoon ay merong significance yan sa buhay nating Kristiyano. Without it, and if we don't believe it, hindi tayo magiging kumpleto at tunay na mananampalataya ng Panginoon. We're just like copycat ng original. Galatians 3:27, the Bible says here in 27, ang sabi rito ay, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all in one Christ Jesus. So makikita natin dito, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Ibinihis na natin si Jesus Christ nung tayo ay nabautismuhan. But how can we baptize? Ano yung baptize na sinasabi na yun? One is water baptism. Why we need the water baptism? Ito kasi ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 3 verse 15, to fulfill all righteousness. May nagsabi sa akin, kailangan pa bang bautismuhan yung taong malapit ng mamatay? Siyempre, hindi naman natin dadalhin sa tubig para ilublob doon. Paano naman yung tulad ng isa sa mga nakapako na katabi ng Panginoon si Kristo, hindi naman inutusan ng Panginoon magpabautismo ka sa tubig para ikaw ay maging ganap. Hindi ganun yun. Yung mga taong malapit ang mamatay, hindi bautismo ang kailangan, kundi ang preaching sa Panginoon at anointing of oil. Tatawagin yung mga elders ng church at ipapanalangin. Tulad ng ginagawa sa Book of James at yung ibang mga apostle din. Yung mga malalapit ng mamatay. Hindi na, there's no point na dadali mo sa tubig, ilublob mo na yung nangingisay na. They need the Lord, magrepent sila and then anoint them with an oil. Para silang lahat ay dalhin ng kaluluwa sa kalangitan. Kahit ano pang kasalanan na gawa nila. So dito ay, ang water baptism ay significant ito. Very significant ito sa buhay ng Kristiyano. Sapagkat ang tubig, yan ay simbolo ng Banal Espiritu Santo na naglilinis sa mga conscience natin na madudumi. So makikita natin sa Acts chapter 10 verse 47, Peter said, "Can anyone forbid water that this should not be baptized, who have received the Holy Spirit just as we are?"
So merong naunang nabautismon sa Espiritu Santo pero hindi pa nabautismon sa tubig. Hindi yun hindi error yun. Nung narinig nila na nangaral ang mga apostol through Apostle Peter, and then these people cried out and repented to God, and they all baptized with the Holy Spirit the same day na na-convert sila sa Panginoon. And then sabi ni Apostle Peter, wala nang dahilan para din natin silang bautismo sa tubig. Bautismo natin sila sa tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit ginakalan sa tubig? That's a symbol and significant of the death and resurrection of Christ. Yung luma natin pagkatao, kasalanan natin ay nalibing sa tubig. At nung bumangon tayo sa tubig, ay tayo isang bago ng nilalang. Ganyan din it signifies also na paglilinis sa panahon ni Noah, yung Noah's flood. Binaha ng Diyos ang mundo para linisin ang mundo sa mga kasalanan na nagawa ng mga demons na bumaba sa mundo at nagawa ng mga tao dahil sa mga demons na yon. And then God baptized the earth, the old earth, and then when it nag-subside na yung flood, yung earth ay naging new earth. So ayun ang napaka-importante. If we don't know the Lord, and if we don't know Jesus Christ, at kapag tayong lahat ay walang kaligtasan na natamo habang nabubuhay tayo sa mundo, ang diretso natin ay kapahamakan sa kailaliman. Tulad ng panahon ni Noe sa baha. Namatay ang mga wala sa barko, sa arko ni Noe. Si Jesus Christ ay sumisimbolo sa isang arko na kung tatanggapin natin siya, tayo papasok doon at tayo maliligtas sa kanyang pagiging daan, katotohanan at ang buhay. Ang bautismo na tinutukoy rin ng Panginoon, hindi lang sa tubig, kundi ang importante ay bautismo sa Banal Espiritu Santo. Mark chapter 1 verse 8. John the Baptist said, I indeed baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. Ang tinutukoy niyang Panginoon. Pag siya dumating dito, babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Kaya nung araw ng Pentecost sa Book of Acts, pinadala ng Panginoon ng Espiritu Santo, and the third person of the Holy Trinity, the Triune God, pinadala niyaan, at lahat sila'y nabautismuhan sa Espiritu Santo sa tongue of fire, anyong dilang apoy at bumaba sa kanilang lahat. And they spoke different tongues. Yung tinatawag na signs and wonders ay dumating sa kanila. 2 Corinthians chapter 12 verse 13, For by one Spirit we were all baptized into one body, which is Christ. The body of Christ is the invisible and eternal church. Tandaan nyo, ang body of Christ, hindi ito ang nakikita ninyo na tinatayo ng mga tao sa paligid yung mga buildings. They're not the body of Christ that Jesus Christ was talking about 2,000 years ago. The body of Christ said, sinabi niya, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail. Laban dun sa body of Christ at church. So ang body of Christ ay hindi kailanman nakikita, itinatayo ng mga tao, kundi this is invisible, already stood up, nakatayo na nung ang Panginoon ay sinabi niya. Ang body of Christ ay lupon ng mga iniligtas ng Panginoon mula sa kadiliman na dinala sa liwanag. At kapag sila ay nasa liwanag na, kailanman ay hindi sila maalis doon, sapagkat sila ay bahagi na ng katawan ng Panginoong Kristo. Ang ikatlo at ang huli ay na-trademark sa atin. Apostle Paul said, be as an ambassador for Christ. We are all ambassador for Christ. Alam nyo ba nagagawa ng ambassador? Siya'y namamagitan. Kapag may problema ang isang bansa na nandun siya, siyang namamagitan para dun sa head of state niya.
At siya ang pupunta rin doon sa United Nations. Hindi niya ibubuyo na magkaroon ng gera ang bawat bansa. Ayun ang tunay na ambassador. Meron siyang tinatawag na humanity. Ayun ang tunay na ambassador. So Ephesians chapter 6 verse 20. We are like ambassador in chains. Mga ambassador tayo na merong mga kadena. Anong ibig sabihin nun na meron? Ibig sabihin, hindi tayo ambassador ng sanlibutan. We are ambassador of Christ na may chains. Kasi ang turing sa atin ng sanlibutan, we are like prisoners. We are like weak. Tayo ay walang magagawa. Ayon sa kanila yun. Pero ang laki ng pagkakamali nila. At akala nila ay ganun. Sapagkat ang ating head na kailanman ay hindi nila kayang talunin at pigilan kundi ang Panginoong Jesucristo. He is the head of the body of Christ. So as an ambassador, we speak boldly as we ought to speak about the Word, about Jesus Christ, about the salvation. Kaya ang tunay na mananampalataya, tandaan nyo, hindi tayo makikipagtalo. We just telling the Word of God. We don't argue. Because if we read the Word of God at yung isang tao ay hindi naniniwala at tawa pa ng tawa, it's not my problem, it's his or her problem. The Bible says, preach the gospel. Jesus didn't say na convincing nyo sila. I didn't say any word like convince them. The Bible says, preach the repentance and yung conversion, how to convert people to the Lord. Hindi convince them, convert them para sa Panginoon. I-convert nyo sila. Hindi ko convince. Okay. O sige, basta ma-convince ka lang ha. O sige, makikipag-date ako sa'yo sa next Sunday ha. Para lang para pag-usapan natin ng Word of God. That is wrong. Wrong move. Kung ikaw ay Christian. You don't do that. You don't play around with the devil kasi ikaw ang mapapahamak. Sa inaakala mo na baka maging Christian yan dahil gusto mo, dahil pogi o maganda, ay gagawin mo yon. You are going to a big, deep trouble. You're blinded, na-blind ka na. Kasi sabi nga, kapag ang blind daw, inaakay niya yung isang bulag din, pareho silang mahuhulog sa hukay. They won't recover. Because kung yung hukay niya, hindi kayo makakita ron. So dito, we speak boldly. We don't hesitate to say, what is the Word of God? What's the truth about the Word of God? Bakit kinakailangan natin gawin yon? Because time is running out. This world is going to its last spin. Itong earth na to. When Jesus Christ said na the end of times is near, meaning the end of time is near and we are at the end of times. And we don't know when it's gonna happen. Yung pagdating ng Panginoon at yung mga kahindik-hindik na mga disaster sa kuna na makikita ng mga mata ng tao sa kapanahunan nila na yun. Time is running out. We have to speak boldly as we ought to speak. Tell them to repent. Tell them to be converted to Christ because there's no more time left for them. Isaiah chapter 58 verse 8, then your light shall break forth like the morning, your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. That's how the Bible are telling us what to do as an ambassador.
Your light shall break forth in like the morning. Tayo nagliliwanag daw as an ambassador of Christ. And then, your healing shall spring forth speedily. Pinagagaling tayo kagad. At yung pinagsasabihan natin ng about the Lord Jesus Christ ay pinagagaling agad. And your righteousness shall go before you. At yung katuwiran ay mauuna. Mauuna pa sa'yo. Pupunta ka pa lang doon, and then they gonna feel the presence of the Lord because of you. Because you're telling the word of the Lord, the truth about salvation coming from the Lord. The glory of the Lord shall be your rear guard. Siya ang magbabantay sa iyo sa likuran as an ambassador for Christ. So tandaan ninyo, etong tatlo lang na to na pinaka main point na trademark ng isang mananampalataya, isang ay repentance, baptism, which is water baptism and baptism of the Holy Spirit, and as an ambassador of Christ. Ito ay hindi dapat mawala sa ating mananampalataya because we are for the Lord, and we are with the Lord, and we are of the Lord, and we are bound to heaven. Kaya ingatan natin ating mga buhay, mga kapatid. Ingatan natin ang lahat. Pag sinabi ingatan ng ating mga buhay, yung time natin, don't waste your time. Alam natin ang mag-ingat ng sariling buhay dahil sa sarili niyang kapakanan ay mawawalan. Subalit ang mawawala ng kanyang buhay para sa Panginoon ay magkakaroon. Because time is so short. Even though time is so short, there are like times of refreshing para ma-refresh tayo ng Panginoon. Let us pray and bow our heads. Manalangin tayo. O God the Father, in the name of the Lord Jesus Christ, your only begotten Son, and through the guidance of the Holy Spirit, Panginoon, thank you so much sa mga words and messages mo at sa mga guides mo sa amin when you enlighten our life, our minds, and our hearts. O Lord Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon. At idinadalangin din po namin ang mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. Kung ikaw ngayon, kapatid, ay wala pa sa Panginoon, sabayan mo ang prayer nito. Panginoon, tinatanggap kita. Pinapapasok sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ako, Panginoon, ay nagpapakonvert sa iyo as a believer. At ako, Panginoon, ay handang tumugon sa tawag mo to become an ambassador for you, for Christ. Panginoon, salamat po sa kaligtasan. Paguhin mo ang aking puso at isip at maging isipan na tulad ng sa Panginoong Kristo na lumalakad, Panginoon, sa katuwiran at sa kabanalan at tularid ng mga alagad mo, Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoon sa Kristo, sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat. Kung tinanggap mo yan, kapatid, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. And take it to your heart. God will gonna move you. Will gonna give you task sa mga darating na araw. Let's keep on praying. Lord, maraming salamat sa message na ito. Binibigay namin sa iyo ang aming mga buhay at sarili. Alam namin ang panahon ay maiksi na. Time is running out. At alam namin, Panginoon, na inihanda mo na ang kaharian mo para sa amin na tulad na ipinangako mo. At ikay babalik para kami kunin, Panginoon. Nais namin pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat. Ingatan mo po kami sa anumang oras at anumang panahon at araw. Pagpalain mong aming mga buhay at ang pag-ibig mo'y maranasan namin sa bawat buhay namin. Magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen, Amen, and Amen.
Maraming salamat. Ito sa inyong kapatid si Brother Joe sa karaoke at pananampalataya. At nais ko sa inyong sabihin na kung magpapalo kayo ay para magkaroon ng notification at mapanood nyo mga sineshare ko na ito. At pwede nyo rin i-share sa iba. At nais kong sabihin sa inyo na malaya po tayong lahat na ma-share ito at makapag-comment din. Maraming salamat. Ito yung kapatid si Brother Joe. God bless and more power sa inyong lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Kristo.